Ningning ang mga mata ng 30 taong gulang na si Berhel nang makita niya ang labis na kasiyahan sa mga mata ng kanyang nobya na si Monica. Nasa tabing ilog sila na nasa labas ng Hacienda Rodriguez kung saan naglatag si Berhel ng banig at nagdala siya ng mga paboritong pagkain ni Monica gaya ng inihaw na tilapia, ginataang langka at biko. Sa ganung paraan naisip ni Berhel na ipagdiwang ang ika-4 na anibersaryo ng kanilang pagmamahalan. Nagustuhan mo ba, mahal ko? Hindi ko lang nagustuhan. Gustong gusto ko, Berhel. At lahat talaga ng paborito kong pagkain ang niluto mo. Siyempre naman, gusto ko maging espesyal ang araw na ito para sa ating dalawa. Pero hindi lang ako mag-isang naghanda nito. Tinulungan din ako ni Dindo. Hayaan mo, kapag yumaman na tayo, hindi na tayo sa tabing ilog magsi-celebrate ng ating anniversary. Sa beach o kaya sa mamahaling hotel tayo pupunta. Berhel, hindi ko naman kailangan ng magarbong selebrasyon. Basta, kasama kita. Sapat na yun sa akin. Pero, gusto kong ibigay ang maginhawang buhay sa iyo, Monica. Ganong buhay ang nararapat sa iyo. Kaya nagsusumikap ako sa buhay. Ngumiti si Monica at masuyong hinaplos ang muka ni Berhel. Napakapalad ko talaga. At ikaw naging nobyo ko, Berhel. Maraming salamat. Kasi araw-araw mong pinaparamdam sa akin kung gaano ako ka-espesyal at kung gaano mo ako kamahal. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Berhel sa sinabing yun ni Monica. Umupo na sila sa banig at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, ay hindi maiwasang pagmasdan ni Berhel ang kanyang nobya. Monica, mahal ko, ilang anak ba ang gusto mo? Ha? Anak kagad? Pambihira, hindi pa nga tayo kasali. Doon din naman papunta yun di ba? Ilan nga? Sabihin mo sa akin. Siguro mga 3 lang. Ang gusto ko, 2 lalaki, tapos 1 babae. Yan. Gusto ko rin ng ganon. Saka, sana magkaroon din tayo ng sariling bahay. Ayoko na habang buhay tayo nandito sa asyenda. Tama ka dyan, Berhel. Iba rin kapag may sariling bahay. Para naman, hindi dinumero ang galaw natin. Hayaan mo. Darating din tayo sa bagay na yan, Monica. Gusto ko, kapag nakaipon na tayo, aalis na tayo rito at magtutungo tayo sa syudad. Matapos magsalita ni Berhel, ay napansin niya ang biglaang pananahimik ni Monica. Naramdaman niya agad na may gumugulo sa isipan ng kanyang nobya. Oh, sandali lang. Bakit bigla kayatang tumahimik, mahal ko? May problema ba? Naisip ko lang kasi yung natagpo ang patay kaninang umaga. Nakakaawa si Mang Mulong. Ang dami niyang anak na naulila. Berhel, sana talaga makaalis na tayo dito. Halos sunod-sunod na kasi ang patayan dito at mga taong nawawala. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Kapag nakaipon na tayo, aalis kagad tayo dito. Konting tiis na lang. Pero paano? Kung hindi kagad tayo makaalis dito, Berhel. Natatakot ako na baka mamaya may mangyaring masama sa atin. Naiintindihan ko ang takot mo, mahal ko. Pero tandaan mo, magkasama tayo. Hanggat magkasama tayo, walang masamang mangyayari sa atin. Lalong-lalo na sa iyo, Monica. Poprotektahan kita hanggat sa abot ng aking makakaya. Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Monica kay Berhel, ngunit bakas pa rin sa maganda nitong muka ang takot. Sige na. Tama na ang ganyang usapan. Saka na lang natin pag-usapan ng ganyang bagay. Gusto ko masaya lang tayo ngayon. Anniversary natin, di ba? Pasensya na, mahal ko. Hindi ko lang maiwasang isipin yun. Nag-aalala kasi ako para sa ating dalawa. Matapos yun, ay pinagtuunan na nila ng pansin ang kanilang pagkain. Binago ni Berhel ang kanilang pinag-uusapan. Naging topic nila ang mga nakakatawang experience nila ni Monica at ang mga plano nila sa hinaharap. Mas gumaan ang pakiramdam niya nang makita niyang tumatawa si Monica, lalo na kapag nagbibitiw siya ng mga biro.
Makalipas ang ilang sandali, ay naglublub na sila sa malamig at malinis na tubig sa ilog. Nagharutan sila at patuloy na nagtawanan na para bang silang dalawa lamang ang tao sa mundo. Hindi nagtagal ay parehas na silang napagod at napagkasunduan nila na umuwi na para makapagpahinga. Sandaling lumayo si Monica upang magpalit ng tuyong damit, habang si Berhel naman ay nagligpit ng kanilang mga gamit at pinagkainan. Ngunit habang abala si Berhel sa kanyang ginagawa, ay bigla niyang narinig ang malakas na tili ni Monica. Agad tumakbo si Berhel patungo kay Monica. Pagdating niya roon, nakita niyang nakatayo si Edwin, ang anak ng may-ari ng asyenda, sa harap ni Monica. Halos 2 di pa lang ang layo nito sa kanyang nobya. May dala itong shotgun na nakasabit sa balikat nito. Mabilis na lumapit si Berhel kay Monica. "Sir Edwin, ano pong ginagawa niyo rito?" "Kailangan mo pa bang itanong sa akin yan, Berhel? Halos sakop pa rin ng lupa namin ang ilog na to, kaya pupunta ako rito anumang oras na gustuhin ko. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat nagtatrabaho kayo ngayon?" "Mawalang galang na po, Sir Edwin, pero araw po ng pamamahinga namin ngayon ni Monica." "Kahit na, ayoko ng pakalat-kalat kayo kung saan-saan." Napansin ni Berhel ang kakaibang tingin ni Edwin kay Monica. Lalaki rin siya, kaya alam niya na tila may kasamang pagnanasa ang sulyap na ginawa nito sa kanyang nobya. Nang hindi na sila nagsalita, ay umalis na rin si Edwin. Habang papalayo si Edwin, tinignan ni Berhel si Monica. "Ayos ka lang ba, mahal ko? Ano ba nangyari?" Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman ako. Nagulat lang ako kasi biglang dumating si Sir Edwin. "Basta, hanggat maaari, umiwas ka sa kanya, ha? Masama ang kutob ko sa lalaking yun." Nanginginig na tumango si Monica. Iniwanan na muna ni Berhel si Monica upang makapagpalit na ito ng damit, habang siya naman ay bumalik sa pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Noon pa man, ramdam na ni Berhel na interesado si Edwin kay Monica. Kaya naman, sa tuwing nasa paligid ang anak ng kanilang amo, ay hindi siya umaalis sa tabi ng kanyang nobya. Habang naglalakad sina Berhel at Monica pabalik sa kanilang kubo, ay hindi naiwasan ni Berhel na sariwain sa kanyang isipan kung paano sila nagkakilala ng pinakamamahal niyang si Monica. Si Monica ay ipinanganak at lumaki sa Hacienda Rodriguez. Ang mga magulang nito ay mga dating trabahador sa asyenda at doon din pumanaw ang mga ito. Sa pagkakataon na yun ay dumating si Berhel sa asyenda bilang isang bagong trabahador at agad niyang napansin si Monica dahil sa pagiging simple at masipag nito. Hindi nagtagal, nakaramdam si Berhel ng pagkagusto kay Monica at nagsimula ng manligaw. Matapos ang ilang buwan ng ligawan, ay naging magkasintahan sila at nagsimula ng isang simpleng buhay sa isang maliit na kubo sa loob ng hasyenda. Bagamat magkasama sila sa ilalim ng iisang bubong, iginagalang ni Berhel ang pagkababae ni Monica. Ipinangako niya sa kanyang sarili. Nagagawin lamang nila ni Monica ang bagay na yon kapag kasal na silang dalawa. Habang palapit sina Berhel at Monica sa kanilang kubo, ay natanaw nila si Dindo na nakatayo sa harap ng maliit na tindahan. May dala itong isang basket ng mga hinog na mangga. Ang mga mata ni Dindo ay nagliwanag nang makita sina Berhel. Kumaway pa ito habang nakangiti. Si Dindo ay matalik na kaibigan ni Berhel. Halos magkasabay silang pumasok noon sa asyenda, kaya naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Nang makalapit sila kay Dindo, ay inilapag nito ang basket sa lupa. "Grabe naman! Ang tamis-tamis talaga ng dalawan to! Baka mamaya ilang gamin na kayo niyan, ha? O ano, kumusta nga pala ang date nyo? Ayos ba?" "Bago ang lahat, Dindo. Salamat kasi tinulungan mo ako sa pag-set up dun sa tabing ilog, ha? Maayos naman ang naging date namin. Kaya lang, may biglang sumira eh." "Ha? Bakit? Ano nangyari?" "Akalain mo, bigla ba namang dumating si Sir Edwin?
Sumakto pa talaga habang nagpapalit ng damit si Monica. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Kayo na lang ang umiwas kay Sir Edwin. Ramdam ko talaga na may gusto siya kay Monica eh. Palagi ko siyang nahuhuling nakatingin sa'yo. Tapos kakaibang tingin niya. Parang may kasama bang pagnanasa? Yan nga din ang sinabi ko kay Monica eh. Pero parang ang hirap iwasan ni Sir Edwin. Lalo na't sa kanila tayo nagtatrabaho. Sinabi mo pa. Pero sandali lang, maiba ko. Alam niyo na ba na hindi lang si Sir Edwin ang dapat niyong iwasan? Ano ka mo? Bakit? Anong ibig mo sabihin? Kailangan niyo rin maging maingat sa mga nangyayari sa asyenda. May narinig akong usap-usapan ng mga trabador dun sa tubuan. Ayon sa kanila, aswang ang salarin sa mga patayan na nangyayari dito sa asyenda. Ano? Aswang? Anong ibig mo sabihin? Isa kasi sa mga trabahador ang muntik na mabiktima noong nakaraang gabi bago pa mangyari yung kay Mang Mulong. Nakaligtas siya at ang sabi niya, aswang ang umatake sa kanya. Diyos ko, nakakatakot naman yun, Dindo. Nakakatakot talaga, kaya mag-ingat kayo. Kaya nga sinabi ko sa inyo kagad eh. Pero para hindi kayo takutin para alam niyo lang kung ano talaga nangyayari dito sa loob ng asyenda. Oo nga pala, sa inyo na itong mga manggaw. Regalo ko sa anniversary nyo. O siya, aalis na ako at may kailangan pa akong tapusin. Maraming salamat, Dindo Mag-iingat ka rin. Nang makaalis na si Dindo, ay kinuha na ni Berhel ang isang basket ng mangga at dinala yon sa loob ng kanilang kubo. Umupo naman si Monica sa bangko na gawa sa kawayan at napansin ni Berhel ang takot sa muka ng kanyang nobya. Mahal ko, iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Dindo tungkol dun sa aswang? Sa tingin mo, aswang ba talaga yung pumapatay sa mga trabahador dito sa asyenda? Hindi ko alam, mahal ko. Pero aswang man o hindi, dapat pa rin tayong maging maingat. Lalo na't tila walang ginagawang hakbang sina Sir Armando at Sir Edwin para wakasan ang mga patayan dito. Mas lalo tuloy ako natakot, Berhel. Paano kung tayo naman ang sunod na magiging biktima ng aswang? Monica, alam kong natatakot ka, pero hindi ko aayaang may masamang mangyari sa'yo. Pangako, hindi kita pababayaan. Maraming salamat, Berhel. Salamat kasi palagi mo akong pinapakalma. Magtiwala ka lang sa akin, Monica. Wala kang dahilan para mag-alala. Hanggat kasama mo ko, mananatili kang ligtas. Doon na nila tinapos ang kanilang pag-uusap. Inilagay na ni Berhel ang mga ginamit nila sa picnic sa batalan at sinimulang hugasan ang mga yon. Ang totoo ay natatakot din kasi siya sa mga patayan na nangyayari sa asyenda. Pero mas pinili niyang huwag itong ipakita kay Monica dahil nais niya na siya ang pagkunan nito ng lakas ng loob at tapang sa hindi magandang nangyayari sa kanilang paligid. Isang umaga, hindi pa man ganap na sumisikat ang araw, ay gising na sina Berhel at Monica. Pinagsaluhan nila ang isang simpleng almusal, mainit na kapeng barako, sinangag, pritong itlog at daing na bangus. Matapos nilang kumain, ay naglakad na sila papunta sa kanilang trabaho. Sa kanilang paglalakad, ay napansin nila ang mga trabahador na nagtitipon sa harapan ng malawak na kwadra ng mga kabayo. Nasa harapan ng mga yon, sina Amado at Edwin na nakatayo sa isang mataas na platform. Seryoso ang mukha ng mag-ama at hindi na nagdalawang isip sina Berhel na lumapit doon upang pakinggan ang sinasabi ng dalawa. Nakarating na sa aking kaalaman na may kumakalat na bali-balita tungkol sa mga aswang sa asyenda at gusto ko itong linawin. Walang katotohanan na aswang ang pumapatay sa mga trabahador dito. Huwag niyo nang palalain ang hindi magandang nangyayari sa aking asyenda. Isa pa, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Kasalukuyan nilang iniimbestigahan kung sino talaga responsable sa mga patayan na nangyayari dito. May hinala ang mga otoridad na ang mga kalaban namin sa negosyo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ginagawa nila ito upang pabagsakin kami at mawala ang tiwala ng mga tao sa amin. At kung sino man sa inyo ang magpapatuloy na magkalat ng mga kwento tungkol sa aswang, sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng trabaho. Ang sino man
na magtatangka magasik ng takot o magpapatuloy ng mga kasinungalingan ay hindi ko napapayagan pa. Ang asyenda na ito ay matagal nang pinagmumula ng ikabubuhay ng marami at hindi ko papayagan na sirain ng walang basehan ng mga kwento. Tahimik lang ang lahat ng trabahador. Ang ilan sa mga ito ay nagpalitan ng mga tingin na may halong takot at pag-aalinlangan. Sige na! Makakaalis na kayo! Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho! Nang mag-alisan na ang mga trabahador, ay nagsimula na ring maglakad sina Berhel at Monica patungo sa manukan kung saan sila nagtatrabaho. Imbis na makampante sa sinabi ni na Amado at Edwin, ay mas lalo lang nagkaroon ng alalahanin si Berhel. Habang naglalakad, ay biglang lumapit si Dindo sa kanila. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Amado at Edwin na hindi aswang ang may kagagawa ng mga patayan dito? Dindo, tumahimik ka. Baka mamaya may makarinig sa'yo at isumbong tayo sa mga amo natin. Nakalimutan mo na ba kung anong sabi ni Amado? Kung sino man ang mahuhuling pinag-uusapan yung aswang, ay mawawala ng trabaho. Oo nga naman, Dindo. Hindi namin kayang mawala ng trabaho ngayon. Tayo-tayo lang naman na nandito eh. Walang makakarinig sa atin. Saka sina Amado at Edwin lang naman ang nagsabi na hindi aswang ang may kagagawan sa patayan. Lahat ng mga trabahador naniniwala na aswang ang totoong salarin. Dindo, ano ba? Tama na. Baka magka-problema pa tayo. Huwag na natin pag-usapan pa mga bagay na yan. Pero kahit anong saway ni Berhel sa kanyang kaibigan, ay hindi pa rin huminto ang bibig nito. Tsaka alam mo, hindi rin ako naniniwala nag-iimbestiga ang mga pulis. Pakiramdam ko, pati nga mga yun binabayaran ni na Amado para hindi na sila mag-imbestiga. Kailan ba kayo nakakita ng mga pulis dito, maliban sa tuwing may natatagpo ang patay? Dindo, pakiusap, tama na. Ayaw na namin pag-usapan ni Berhel ang tungkol sa bagay na yan. Ayaw namin mawala ng trabaho. Sa sinabing yun ni Monica, ay hindi na nagsalita pa si Dindo. Maya-maya pa, ay nagpaalam na ito upang magtungo sa manggahan kung saan ito nakapwesto. Habang naglalakad, ay laman ng isip ni Berhel ang mga sinabi ni Dindo. Aminado siya na malaki ang posibilidad na totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan. May pakiramdam siya na may mga bagay na itinatago at pinoprotektahan sina Amado at Edwin, kaya wala silang ibang pwedeng gawin kundi ang maging maingat, lalo na sa tuwing kumakagat ang dilim. Nang makarating sina Berhel at Monica sa manukan, ay nagsimula na agad sila sa pagtatrabaho. Habang abala si Berhel sa paglilinis sa kulungan ng mga manok, hindi niya maiwasang isipin muli ang tungkol sa mga nangyayari sa asyenda. Kung may sapat na pera lang sana sila ni Monica, hindi na sila kailangan magtiis sa takot at hirap na dulot ng kanilang sitwasyon sa lugar na yon. Maya-maya pa, napansin ni Berhel si Monica na abala sa pagkuha ng mga itlog. Nasa tabi nito si Edwin at kinakausap ang kanyang nobya. Hindi niya sana yon pagtutuunan ng pansin, ngunit napansin niyang tila hindi komportable si Monica. Hindi na nag-atubiling lumapit ni Berhel kina Monica at Edwin. May problema ba, Monica? Hindi nakasagot si Monica, ngunit nang tumingin ito sa kanya, ay napansin niya na tila humihingi ito ng saklolo sa kanya. Mahinang tumawa si Edwin at hinarap nito si Berhel. Nakakainsulto naman yung tanong mo, Berhel. Porket kinakausap ko lang si Monica, may problema ka agad? Mawalang galang na, Sir Edwin. Napansin ko kasi na parang hindi komportable si Monica eh. Monica, ikaw ang tatanungin ko. Hindi ka nga ba komportable sa pinag-uusapan natin? Hindi sumagot si Monica. Yumuko ito at itinuon ang atensyon sa pagkuha ng mga itlog. Sumagot ka, Monica. Hindi ka ba komportable? Komportable po ako, Sir Edwin. Berhel, wala ka naman dapat ikabahala. Tungkol lang sa ginagawa ko rito sa manukan ng tinatanong niya sa akin. O ano? Narinig mo, Berhel? Grabe ka kasi kung makabakod sa syota mo eh. Akala mo naman aagawin ko siya sa'yo. Matapos yung sabihin ni Edwin, ay naglakad na ito palayo.
Matiim na tinitigan ni Berhel ang papalayong lalaki. Nang tuluyang makalayo si Edwin, ay hinarap ni Berhel si Monica na sa sandaling yun ay alam niya na nababahala pa rin. Mahal ko, ano ba talagang pinag-uusapan niyo ni Sir Edwin? Wala na siya. Pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo? Wala, Berhel. Wala naman siyang sinabing masama. Magtrabaho na lang ulit tayo. Hindi ako babalik sa pagtatrabaho ko hanggat hindi ka sa akin nagsasabi ng totoo. Sabihin mo na, anong sinabi sa'yo ng Edwin na yun? Sandaling tumahimik si Monica. Umangat ang mukha nito at may takot sa mga mata na tumingin kay Berhel. Sinabi sa akin ni Sir Edwin na mas masarap daw ang itlog na meron siya kaysa sa mga itlog na kinukuha ko. Tignan mo na. Hayop talaga. Napakabastos ng Edwin na yun. Ano pang sinabi ni Edwin sa'yo? Ano pa? Tumahimik si Monica at napansin ni Berhel na mas tumindi ang takot sa mukha nito. Muli itong umiwas ng tingin sa kanya. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang kagustuhan niya laman kung ano ang mga sinabi ni Edwin sa kanyang nobya. Monica, ano pang sinabi sa'yo ni Edwin? Pakiusap. Sagutin mo ang tanong ko. Nagalok siya sa akin ng malaking halaga. Kapalit ng ano? Kapalit ng isang gabi na magkasama kami sa kwarto niya. Agad na naglagablab ang galit sa dibdib ni Berhel. Hindi niya na kayang palampasin ang pambabastos na ginawa ni Edwin kay Monica. Maglalakad na sana siya patungo sa direksyon na pinuntahan ni Edwin. Pero mabilis siyang niyakap ni Monica. Bitiwan mo ako, mahal ko! Bitiwan mo ako! Kailangan kong turuan ng leksyon ng hayop na lalaking yun! Berhel, parang awa mo na. Huwag mo nang kausapin si Edwin. Baka mas lalo lang gumulo. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Hindi ko kayang palampasin ang ginagawa niya sa'yo, Monica. Ano ba tingin niya sa'yo? Isang bagay na pwede niyang bilhin gamit ang pera niya? Kailangan ko siyang kausapin at ipaunawa sa kanya na hindi dahil tauhan lang nila tayo dito ay pwede niya tayong bastos-bastusin. Ako na nakikiusap sa'yo, Berhel. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ni Sir Edwin. Kilala mo siya. Alam mo kung anong kaya niyang gawin. Matamang tinignan ni Berhel si Monica. Kita niya pa rin ang takot sa mukha nito. Pero alam niya na ang takot na yon ay pwedeng mangyari sa kanya kapag kinausap niya si Edwin. Pinilit na lang niyang kumalma dahil alam niya na wala na siyang magagawa kung hindi ang sundin si Monica upang hindi na ito matakot. Pero Monica, kung hindi ko siya kakausapin, gagawin niya ulit yun sa'yo. Huwag ka mag-alala kasi hindi naman ako papayag sa gusto niya eh. Kaya huwag mo na siyang kausapin. Huwag mo na siyang patulan. Sige, papalampasin ko ang ginawa niya ngayon sa'yo. Pero kapag inulit niya pa yon, pasensya na. Pero hindi na ako mananahimik. Salamat, Berhel. Salamat. Sige na, magtrabaho na tayo ulit. Ngumiti ng konti si Berhel at niyakap si Monica. Ngunit ang galit niya kay Edwin ay nananatili sa loob niya. Masakit para sa kanya na binastos ang babaeng iniingatan niya. Kaya sinabi niya sa sarili na kapag muling binastos ni Edwin si Monica, ay haharapin niya ito kahit pigilan siya ni Monica. Isang madaling araw, nagising si Berhel sa mahimbing na pagkakatulog nang maramdaman niya ang maalinsangan na paligid. Hindi mainit pero pinagpapawisan siya. Natigilan siya nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng kubo. Tila may naglalakad paikot-ikot sa kubo nila ni Monica. Marahang tumayo si Berhel. Nang umingit ang papag, ay nagising din si Monica at nagtataka nang makita si Berhel na papalabas ng maliit nilang kwarto. Berhel, saan ka pupunta? Parang may tao sa labas. Lalabas lang ako sandali. Ano? Huwag ka na lumabas. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Dito ka na lang. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Lumabas si Berhel sa kwarto nila at kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Lumabas siya ng kubo habang si Monica naman ay nakatayo sa pintuan ng kubo.
Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Naglakad si Berhel papunta sa likod ng kubo at pagdating niya roon ay isang nakakatakot na nilalang ang sumalubong sa kanya. Isa yung aswang na may nanlilisik na mga mata at matutulis na mga pangil at kuko. Inatake ng aswang si Berhel. Sinunggaban siya nito at kinagat siya sa leeg. Malakas na napasigaw si Berhel dahil sa labis na sakit. Sinubukan niyang saksakin ng aswang gamit ang itak, ngunit pinigilan siya nito. Hinawakan ng aswang ang kamay niya at bumaon doon ang matutulis nitong kuko. Nabitiwan ni Berhel ang itak at halos panawa na siya ng ulirat dahil sa labis na sakit na lumukob sa kanya. Nakita niya si Monica na lalapit sana pero agad niya tong sinigawan. "Tumakas ka na, Monica! Tumakas ka na! Humingi ka ng saklolo! Bilisan mo!" Akmang sasakmalin ng aswang sa leeg si Berhel, ngunit sa huling sandali, narinig nila ang malakas na sigaw ng mga trabahador na tumatakbo papunta sa kanila. May dalang mga sulo na apoy ang mga yon. Sa pagkakataon na yon, ay pinakawalan na ng aswang si Berhel at mabilis itong tumakbo, palayo, hanggang sa tuluyan na yung nilamon ng kadiliman. Mabilis siyang nilapitan ni Monica. Sunod na lumapit sa kanya ang mga trabahador at tinulungan ng mga ito si Berhel na makabangon. Kasama si Dindo sa mga trabahador na naroon. Dindo, kailangan natin siya madala kagad sa ospital. "Oo, sige Monica. Kukuha lang ako ng sasakyan. Sandali lang." Sa lalim ng sugat ni Berhel sa balikat ay ramdam niya ang malakas na pagbulwak ng dugo roon. Sa kabila ng nangyari, nagpasalamat pa rin siya na hindi nagtagumpay ang aswang na patayin siya. Labis ang pasasalamat niya kay Dindo at sa iba pang trabahador dahil kung hindi dumating ang mga ito, malamang ay isa na siyang malamig na bangkay ng oras na yon. Pagdating sa ospital, ay agad na inasikaso si Berhel ng mga doktor at nurse. Matapos matahi ang malalim niyang sugat, ay pansamantala siyang dinala sa hospital ward upang doon makapagpahinga ng maayos. Nasa tabi ng higaan niya si Monica na namumugto ang mga mata at labis ang pag-aalala para sa kanya. Kumusta ka na, mahal ko? Masakit pa ba mga sugat mo? Medyo makirot pa, mahal ko. Pero okay lang. Kaya ko naman. Mabuti na lang talaga at dumating sila Dindo. Oo nga pala. Nasaan sila Dindo? Gusto kong magpasalamat sa kanya at sa mga trabahador na tumulong sa atin. Bumalik na sila Dindo sa asyenda. Maaga pa ang trabaho nila mamayang umaga. Kaya pagkatid nila sa atin dito, umalis na rin sila kagad. Sinabi pala sa akin ni Dindo na bumuo sila ng grupo ng mga trabahador na magro-ronda sa asyenda tuwing gabi. Gusto kasi nila na mahuli yung aswang. Pero Berhel, hindi na talaga ligtas sa asyenda. Hindi ko na kaya manatili pa ron. Kailangan na talaga nating umalis. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Hindi na tayo magtatagal doon. Matapos ang nangyari, kahit ako ayoko na manatili ron. May konti naman tayong naipon, di ba? Bahala na kung saan tayo aabot sa perang meron tayo. Ang importante, makaalis tayo sa asyenda sa lalong madaling panahon at makapagsimula ng bagong buhay na walang takot. At higit sa lahat, magkasama tayong dalawa at nagmamahalan. Salamat naman at pumayag ka rin sa gusto kong mangyari, Berhel. Ayokong hintayin na ikaw naman ang mapahamak. Hindi ko kakayanin yun. Kaya bago pa mangyari yun, ay aalis na tayo sa asyenda. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Berhel at Monica. Pinagplanuhan na nila ang gagawin nila sa oras na makaalis sila sa asyenda. Aminado si Berhel na wala pa silang sapat na pera para magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Ngunit natatakot siya na manirahan sa asyenda. Kung siya lang, kaya niyang manatili roon, pero natatakot siya na baka sa susunod na pag-atake ng aswang ay si Monica na ang saktan nito. Kinaumagahan, sinabihan si Berhel na maaari na siyang makalabas. Niresetahan na lang siya nito ng mga gamot na dapat niyang bilhin at tinuruan si Monica kung paano lilinisin ang mga sugat ni Berhel. Sandaling iniwanan ni Monica si Berhel sa ward
dahil kailangan itong bayaran ang bill nila. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ito at sinabi nito kay Berhel na makakauwi na sila. Paglabas nila ng ospital, nagulat sila nang makita si Edwin na nakatayo sa labas. Ngumiti ito ng malaki nang makita sila at naglakad ito papalapit kina Berhel at Monica. Sir Edwin, ano pong ginagawa niyo rito? Nakarating sa akin ang balita na inatake raw kayo ng aswang no madaling araw. Ikinalulungkot ko nangyari sa inyo, lalo na sa iyo, Berhel. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Sa nangyari sa iyo, Berhel, parang unti-unti ko nang nauunawaan na may mga bagay dito sa mundo na mahirap paniwalaan pero totoo. Siguro nga, may katotohanan ng mga sinasabi ng tao sa asyenda na aswang ang pumapatay sa mga trabador. At sana, aksyonan nyo ng problemang yun sa asyenda. Pero maiba ako. Ano po ba talagang ginagawa nyo rito? Susunduin ko kayo. Inutusan ako ni Papa na iatid kayong dalawa pabalik sa asyenda. Kahit man lang sa ganitong paraan ay makatulong ako sa inyo. Hindi na kailangan, Sir Edwin. Kaya na naming umuwi ng kami lang. Maraming salamat na lang po. Wala naman sigurong masama kung tatanggapin yung tulong ko. Ako na mag-aatid sa inyo. Sige na. Huwag na kayong tumanggi. Tinignan ni Berhel si Monica at nakita niya ang alinlangan sa mukha nito. Ngunit naisip ni Berhel na mas magiging komportable sila kung sasabay sila kay Edwin pabalik sa asyenda. Sige, Sir Edwin. Payag na po kami. Ayos! Tara na, para makauwi na agad kayo sa bahay niyo sa asyenda. Nagpatiuna si Edwin habang nakasunod dito sina Berhel at Monica. Mahal ko, bakit ka pumayag na iatid niya tayo? Para makauwi na agad tayo. Saka sa tingin ko naman hindi ka naman niya babastusin kasi kasama mo ko. Nang makarating sila sa nakaparadang sasakyan ni Edwin, ay sumakay na sila sa likod. Habang si Edwin naman ay pumwesto sa may driver seat at agad nitong pinaandar ang kotse palayo sa ospital. Tahimik na nakaupo sina Berhel at Monica sa likurang upuan ng kotse ni Edwin. Hindi maintindihan ni Berhel, ngunit habang sakay sila ng kotse ni Edwin ay bigla siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Makalipas nga lang ang ilang sandali, binasag ni Edwin ang katahimikan na namagitan sa kanilang tatlo. So ano? Ano ang plano niyo pagkatapos ng lahat ng nangyari? Mabutit na itanong mo yan, Sir Edwin. Para makapagpaalam na kami ni Monica sa iyo ng personal. Teka, anong ibig mo sabihin? Aalis na kami ni Monica sa asyenda. Hindi na kami mananatili ron. Natatakot na kami sa posibleng mangyari. Lalo na't sigurado na kami na meron ngang aswang doon. Kung yan ang desisyon nyo, igagalang ko. Hindi ko kayo pipigilan. Huwag kayong mag-alala. Ako rin ang bahalang magsabi kay Papa. Sa sagot na yun ni Edwin, ay naramdaman ni Berhel ang kakaibang ginawa. Naisip niyang baka pigilan sila ni Edwin, ngunit hindi pala. Ngunit habang patuloy silang bumabaybay sa kalsada, napansin ni Berhel na iba ang dinadaanan nila at hindi yun papunta sa asyenda. Monica, hindi yata ito ang daan papuntang asyenda. Sir Edwin, parang hindi yata ito ang daan papunta sa asyenda. Meron lang akong dadaanan na kaibigan. Sandali lang. Nagpatuloy ang kotse sa pag-andar hanggang sa umabot sila sa isang lugar na walang kabahayan at puro talahib sa magkabila ang gilid ng kalsada. Nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Berhel. Bigla siyang kinabahan at naramdaman niyang may hindi tamang nangyayari. Maya-maya pa, tumigil ang kotse ni Edwin sa gilid ng kalsada. Sir Edwin, bakit tayo huminto dito? Ano to? Hindi sumagot si Edwin. Nagulat na lang sina Berhel at Monica nang biglang bumukas ang pinto sa backseat sa tabi ni Monica. Laking gulat nila nang makita nila si Amado na mabilis na pumasok sa kotse. Tumabi ito kay Monica at agad nitong isinarado ang pinto. Mas lalo pang nagulat sina Berhel at Monica nang biglang naglabas ng baril si Amado at itinutok yon sa kanila.
Diyos ko! Sir Amado! Ano pong ginagawa niyo? Ano pong ibig sabihin nito? Huwag niyo nang subukang gumawa ng kalokohan o sumigaw. Dahil hindi ako magdadalawang isip na paputukan kayong dalawa. Anong gagawin niyo sa amin, sir? Malalaman mo rin mamaya, Berhel. Edwin, sige na. Mag-drive ka na. Okay, Papa. Galit at takot ang naramdaman ni Berhel ng sandaling yun. Napayakap na lang sa kanya si Monica habang nanginginig. Nang umandar na muli ang kotse, agad na nag-isip si Berhel ng paraan para makatakas sila. Ngunit alam niya na wala silang laban sa pagkakataon na yon dahil ramdam niya kay Amado na hindi ito magdadalawang isip na patayin sila kapag gumawa sila ng hindi nito magugustuhan. Ilang oras na bumiyahe sina Berhel sa daan na hindi na pamilyar sa kanila ni Monica. Inabot na sila ng dilim hanggang sa huminto ang kotse sa tapat ng isang lumang warehouse. Bumaba ng sasakyan si Edwin at binuksan ng pinto sa tabi ni Berhel. Nanlaki ang mga mata niya nang tutukan siya nito ng baril. Sige na, bumaba ka na, Berhel. Ano bang gagawin niyo sa amin? Bumaba ka na, sabi! Maraang bumaba mula sa kotse si Berhel. Pagkababa niya ay sinubukan niyang agawin ang baril kay Edwin, pero hindi siya nagtagumpay nang mabilis na mailayo nito sa kanya ang hawak nitong baril. Sa isang iglap, naramdaman ni Berhel ang malakas na paghampas ng baril sa likod ng kanyang ulo. Ang lakas ng palo ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkahilo. Ang mga mata ni Berhel ay nagdilim at bumagsak siya sa lupa. Sa pagbabalik ng malay ni Berhel, ay nalaman niyang nasa loob na siya ng warehouse. Bahagya pa ring umiikot ang paningin niya. Nakatali siya sa isang upuan at halos hindi siya makagalaw. Ngunit ang talagang gumimbal kay Berhel ay nang makita niya si Monica na nakahiga sa isang malapad na lamesa. Ang katawan nito ay puno ng mga pasa. Nakatulala ito habang walang tigil ang pag-agos ng luha. Nasa ibabaw ni Monica si Edwin habang ginagawan ng kahalayan ang kanyang nobya. Agad na sumiklab ang puot sa dibdib ni Berhel. Mga hayop kayo! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan, mga hayop kayo! Monica! Monica! Ang sigaw ni Berhel ay pumuno sa buong warehouse. Naroon din si Amado na nakatayo at pinapanood ang ginagawa ni Edwin kay Monica. Masayang masaya pa ito habang panay ang hit-hit sa sigarilyo. Sinubukan ni Berhel na makawala mula sa pagkakatali sa upuan. Nagpumigla siya ng ubod lakas at nagwala, pero lahat ng yun ay walang silbi sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Patawarin mo ko, Monica. Patawarin mo ko. Patawad. Nang matapos na si Edwin, ay si Amado naman ang pumaibabaw kay Monica. Halos mabaliw na si Berhel ng sandaling yun. Ang mga mata ni Berhel ay puno ng galit at sakit. Ngunit wala siyang magawa. Tanging sigaw at iyak na lang ang tumulong sa kanya upang palabasin ang sakit na kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na rin sina Amado at Edwin sa pagbaboy sa katawan ni Monica. Nanatili itong nakahiga sa lamesa habang tahimik na lumuluha. Si Berhel naman ay nakatali pa rin sa upuan. Nakayuko siya at tahimik na umiiyak. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi ng sandaling yun dahil hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang kanyang pinakamamahal na nobya. Maya-maya pa ay lumapit si Edwin kay Berhel. Umangat ang mukha ni Berhel at sinalubong niya ng tingin si Edwin. Nakangisi ito ng nakakaasar at hindi kakabakasan ng pagsisisi ang muka. Walang iya kayong dalawa. Mga hayop kayo! Mga hayop! Pasahol pa kayo sa demonyo! Ang sarap pala talaga ng girlfriend mo, Berhel. Amoy pinipig. Hayop ka! Hayop! Mga walang kaluluwa! Hayop na kung hayop. Hayop naman kasi ang sarap ng girlfriend mo eh.
Matagal ko nang pinagnanasaan si Monica. Hindi ko akalain na ganun din pala si Papa. Aba, akalain mo yun. Pareho pa pala kami ng gusto. Kaya yun, isinama ko na siya rito. Bantay sarado ka kasi palagi kay Monica eh. Kaya gumawa na kami ng paraan para magkaroon ng katuparan ang pantasya namin kay Monica. Mga demonyo kayo! Sa oras na makawala ko rito, papatayin ko kayo! Isinusumpa ko! Papatayin ko kayo magkama! Mga demonyo kayo! Mga demonyo! Ngunit sa halip na takot, tawa lang ang isinagot ni Edwin. Naglakad si Amado patungo kay Monica. Hinawakan nito ang katawan ng dalaga. Si Monica, Amado! Lumayan mo na siya! Hindi pa ba kayo masaya sa ginawa niyo sa kanya? Mga hayop kayo! Lumayan mo na si Monica! Sayang, ang ganda pa naman ng katawan ng girlfriend mo, Berhel. Pero lupa at mga uod lamang ang makikinabang sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Berhel, ay inilabas na ni Amado ang baril nito at walang kaabog-abog na pinaputukan nito si Monica sa dibdib. Pakiramdam ni Berhel ay huminto ang mundo niya ng sandaling yun nang makita niya ang pagpikit ng mga mata ni Monica. Labis siyang nagimbal sa bilis ng mga pangyayari. Halos mabaliw na siya nang isigaw niya ang pangalan ng kanyang nobya. Ngunit ang pagsigaw ni Berhel ay agad na naputol nang siya naman ang tinutukan ni Edwin ng baril. Nang paputokin nito ang baril, ay naramdaman niya ang pagbaon ng bala sa kanyang dibdib. Agad na nagdilim ang paningin niya at matapos yun ay wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari. Hindi akalain ni Berhel na mabubuhay pa siya matapos siyang barilin sa dibdib ni Edwin. Marahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata at doon niya nalaman na hila siya ni Amado sa kanyang mga paa. Habang si Monica naman ay si Edwin ang humihila. Nasa isang kagubatan sila na wala siyang ideya kung saan. Hindi siya gumalaw dahil alam niya na kapag nalaman ni na Edwin na buhay pa siya, ay tutuluyan siya ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay huminto na sila. Papa, sigurado ka ba na walang makakakita sa katawan ng dalawang to dito sa hukay? Sigurado ko, Edwin. Ang hukay na yan ay puno ng mga makakamandag na ahas. Kaya walang magpupunta rito. Maglalaho na lang na parang bula sina Berhel at Monica. Wala silang pamilya, kaya wala nang maghahanap sa kanila. Nanatiling hindi gumagalaw si Berhel. Pinag-isipan niya ang mga susunod niyang gagawin upang hindi magtagumpay ang dalawa sa plano ng mga ito. Umalis si Amado sa tabi ni Edwin. Lumapit ito sa katawan ni Monica at hinawakan yun sa dalawang kamay, habang si Edwin naman ay sa mga paa. Binuhat ng dalawa si Monica at inihulog sa hukay na nasa kanilang harapan. Hindi na napigilan pa ni Berhel ang sarili at nagsimula siya gumalaw. Pilit siyang gumapang patungo sa hukay upang tingnan ang nangyari sa kanyang nobya. Ba, tingnan mo nga naman at buhay ka pa palang hayop ka. Talagang matibay ka, ha? Pusa ka ba? At siya man buhay mo? Napahinto sa paggapang si Berhel nang tapakan ni Edwin ang ulo niya. Ipinagdiinan pa nito ang ilalim ng sapatos nito at halos mapahalik na siya sa lupa. Gagawin ko ang lahat para mabuhay. Babalik ako at sisiguraduhin ko makapaghihiganti ako sa inyo. Sa impyerno na lang tayo magkita, Berhel. Doon mo na lang gawin yung paghihiganti na sinasabi mo. Tinulungan ni Amado si Edwin na buhatin si Berhel. Walang kahirap-hirap na naiangat ng dalawa ang katawan niya mula sa lupa. Sa paglingon niya sa hukay ay nakita niya na may kalaliman yun. Dahil sa nangihina pa rin ay hindi na nagawang manlaban pa ni Berhel. Maya-maya pa ay tuluyan na siyang itinapon ni na Edwin sa hukay. Pakiramdam ni Berhel ng mga sandaling yun ay bumagal ang pag-andar ng oras. At habang nahuhulog siya sa hukay ay nakita niya ang mukha ni na Edwin at Amado na nakasilip sa hukay
habang may malademonyong ngiti sa labi ng dalawa. Hanggang sa naramdaman niya ang lakas ng pagbagsak ng katawan niya sa malamig na lupa. Narinig pa niya ang malakas na pagtawa ni na Edwin bago umalis ang mga yon. Gumapang ang kirot sa buong katawan ni Berhel. Luminga siya sa paligid upang hanapin ang katawan ni Monica, ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay hindi niya yon nakita. Maya-maya pa, narinig niya ang pagtunog ng mga ahas sa paligid niya. Wala siyang masyadong makita dahil sa dilim, ngunit ramdam niya ang paggapang ng napakaraming ahas sa kanyang katawan. Ang malamig na katawan ng mga ahas ay gumapang sa kanyang balat. Nang masanay sa dilim ang mga mata ni Berhel, ay doon niya nakita ang isang malaking kobra na mabilis na gumapang papunta sa kanya. Nag-alisan ang maliliit na ahas sa pagdating ng malaking kobra na yon. Pinaluputan siya nun at tumapat ang muka ng ahas sa muka niya. Labis siyang kinilabutan nang makita na tila umiilaw ang mga mata ng kobra. Kulay pula ang mata nun na parang maliliit na bolang apoy. Mabilis siyang tinuklaw ng malaking kobra sa leeg. Naramdaman ni Berhel ang mabilis na pagdaloy ng kamandag nito sa kanyang ugat. Nang magsimula siyang magpumiglas, ay mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng ahas sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto. Ang katawan ni Berhel ay tuluyang nawalan ng lakas, hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Kinaumagahan, biglang nagising si Berhel nang may malamig na hanging dumaan sa kanyang muka. Napasinghap siya at isang malalim na paghigop sa hangin ang kanyang ginawa. Napagtanto niya na nasa ilalim pa rin siya ng hukay. Bumangon siya at tumupo. Makalipas ang ilang minuto ay marahan siyang tumayo. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Monica. Hinanap niya ang katawan ng kanyang nobya, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya nakita ang bangkay ni Monica sa loob ng hukay. Hanggang sa naramdaman niya ang kakaibang lakas na meron siya ng sandaling yon. Itinaas niya ang kanyang damit at nagulat siya dahil wala na ang sugat niya sa dibdib mula sa tama ng baril. Kinapa niya ang tuklaw ng kobra sa leeg niya at maging yun ay wala na rin. Pakiramdam niya tuloy ay isang masamang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Hindi na muna yon inintindi ni Berhel at nagpatuloy siya sa paghahanap sa katawan ni Monica hanggang sa nakita niyang lumabas ang malaking kobra sa isang butas sa isang sulok ng hukay. Papunta yun sa direksyon niya. Titig na titig si Berhel sa kobra dahil hindi niya akalain na sobrang laki pala nun. Sigurado siya na yun din ang kobra na tumuklaw sa leeg niya nung mapunta siya sa hukay na yun. Tila nakatitig ang kobra kay Berhel at hindi niya maintindihan kung bakit tila may malalim na silang koneksyon ng ahas na yun. Hindi natakot si Berhel sa kobra. Sa halip, naramdaman niya na tila kinakausap siya nito gamit ang kanyang isip. Kaya imbis na lumayo sa kobra, ay lumapit pa siya rito. Matiim niyang tinignan ang kobra hanggang sa malinaw niyang naririnig sa kanyang isip ang nais nitong sabihin sa kanya. Nais mo kong tulungan na magigante, hindi ba? Nakuha ni Berhel ang kasagutan sa pagtitig ng kobra sa kanya. Hindi nagtagal, muling gumapang ang kobra sa lupa. Iniunat nito ang katawan nito at namangha siya nang biglang tumigas ang katawan ng kobra at nagbago yun ng anyo. Naging isang tungkod ang malaking kobra na may matutulis na dulo at ang kabilang dulo ng tungkod ay naging kahugis ng ulo ng isang kobra. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Berhel ang tungkod. Tumingala siya sa itaas ng hukay at nagdesisyon siyang lumabas na roon. Maingat at marahan niyang inakyat ang hukay. Nang tuluyan siyang nakalabas mula sa hukay, ay tumama sa mukha niya ang liwanag ng araw. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari. Mula sa pangahalay nina Edwin at Amado kay Monica, hanggang sa ang paghulog ng mga yon sa kanila sa hukay. Hindi maipaliwanag ni Berhel
ang puot na nasa puso niya ng sandaling yun. Mga hayop kayo! Babalikan ko kayong dalawa! Papatayin ko kayo! Sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo hanggang impyerno ang ginawa nyo kay Monica! Nagsimulang maglakad si Berhel upang hanapin ang daan palabas ng malawak na kagubatan. Ngunit dahil sa hindi siya pamilyar sa lugar na yon, ay labis siyang nahirapan na makita ang tamang daan palabas doon. Mabilis na lumipas ang mga oras, pero nanatiling nasa gubat pa rin si Berhel hanggang sa hindi niya na namalayan na gabi na pala. Doon na siya nakaramdam ng pagod na dulot ng walang tigil na paglalakad. Nakakita siya ng isang malaking puno at nagdesisyon siya na doon na muna siya magpapahinga. Humiga si Berhel sa ilalim ng malaking puno at hinayaan niya ang sarili na makapagpahinga para makabawi ng lakas. Pero hindi pa man tumatagal sa pagkakapikit si Berhel nang mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kakaibang pakiramdam ang sumiksik sa buong katawan niya. Tila may mata na nagmamasid sa kanya. Hanggang sa isang anino ang nakita niyang gumalaw sa kanyang kaliwa. Mabilis siyang tumayo at doon niya nakita ang isang aswang na naglalaway na parabang isarap na putahe ang tingin sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Berhel. Agad niyang kinuha ang tungkod na may kahugis ng kobra. Nang hawakan niya yon, ay isang kakaibang daloy ng lakas ang gumapang mula sa tungkod patungo sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam niya ay parang may isang hindi maipaliwanag na enerhiya na gumising sa buong pagkatao niya. Sumugod ang aswang kay Berhel. Sinalubong naman ni Berhel ang aswang at pinigilan niya ang akmang pagsakmal na mga matutulis nitong kuko gamit ang tungkod. Tumalon palayo ang aswang, ngunit agad din itong umatake. Doon na nagsimula ang pakikipaglaban ni Berhel sa aswang gamit ang kakaibang lakas at liksi na meron siya. Pakiramdam niya ay hindi na siya tao ng sandaling yon. Ang galaw niya ay maihahalin tulad sa bilis ng isang kobra. Sa kabila ng pagiging mabagsik ng aswang, hindi yun umubras sa lakas at bilis ni Berhel. Hinampas ni Berhel ang katawan ng aswang gamit ang tungkod. Tumilapon ang katawan nito at nagpagulong-gulong sa lupa. Sa isang iglap, tila naging eksperto si Berhel sa pakikipaglaban sa aswang. Habang nakahandusay ang aswang sa lupa, ay mabilis na lumapit dito si Berhel. Inibabawan niya ito at malakas siyang sumigaw bago niya ito kinagat ng mabilis sa leeg. Malakas na sumigaw ang aswang. Nangisay ang katawan ng aswang at napansin ni Berhel na ang parteng kinagat niya rito ay bumubula. Tila binuhusan ito ng napakatapang na asido. Nang huminto sa paggalaw ang aswang, ay patuloy pa rin na nilalamon ng tila asido ang katawan nito. Tumayo na si Berhel at may pagtatakang tinignan ang kakaibang nangyari sa aswang, hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba sa loob ng kanyang bibig. Ngumanga siya at kinapa niya ang kanyang mga ngipin. Nanlamig siya nang may nakapasyang dalawang pangil sa itaas na bahagi ng kanyang mga ngipin. Kahit hindi niya yun nakikita, alam niya na ang mga pangil na yon ay maihahalin tulad niya sa pangil ng isang kobra na tumuklaw sa kanya. Sa sandaling yon ay unti-unti nang naintindihan ni Berhel ang lahat. Tinignan niya ang tungkod na hawak niya at napagtanto niya na ang kamandag ng malaking kobra ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. At ang tungkod na yon ay ang kanyang magiging sandata sa pakikipaglaban. Sa sandaling yon ay nasa kanya na ang mutya ng kamandag ng kobra. Isang malademonyong ngisi ang sumilay sa labi ni Berhel. Sigurado siya na dahil doon ay magtatagumpay siya sa paghihiganti niya kina Edwin at Amado. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay nagpatuloy na kagad si Berhel sa paglalakad upang makalabas sa kagubatan na yon. At sa pagkakataon na yon, ay nagtagumpay na siyang makita ang kalsada. Mula roon ay muli siyang naglakad upang bumalik sa asyenda, kahit hindi siya sigurado kung ang nilalakaran niya
ay ang tamang direksyon papunta sa asyenda nina Edwin at Amado. Sa gitna ng paglalakad ni Berhel ay nakarinig siya ng ugong na paparating na sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa makapal na talahib sa gilid ng kalsada. Isang truck na may mga basket ng mangga sa likod ang dumaan at huminto sa gilid ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo nun mula sa kinaroroonan ni Berhel. Nanlaki ang mga mata ni Berhel nang mula sa truck ay bumaba ang kaibigan niyang si Dindo. Nagmamadaling nagtungo si Dindo sa gilid ng kalsada upang umihi. Habang umiihi si Dindo, naisip ni Berhel na ang truck na yon ang tanging paraan upang mabilis siyang makabalik sa asyenda. Hindi na siya nagsayang ng oras at tahimik ngunit mabilis siyang umakyat ng truck. Walang nakapansin nang sumakay siya sa likod ng truck at nang isiksik niya ang sarili sa malalaking basket na naroon. Hindi nagtagal ay muling umandar ang truck. Sa pagkakataon na yon, naisip ni Berhel na abot kamay na niya ang kanyang paghihiganti kina Edwin at Amado dahil tila tadhana na ang gumawa ng paraan upang agad siyang makabalik sa asyenda. Makalipas lang ang mahigit isang oras, ay nakita na ni Berhel ang napakalaking gate ng asyenda sa unahan. Nang pumasok na ang truck sa asyenda, ay inihanda na ni Berhel ang sarili. Pagdating ng truck sa driveway ng asyenda, ay nagmasid si Berhel sa paligid. Alam niya na bago pa huminto ang truck ay kailangan na niyang bumaba roon dahil malaki ang posibilidad na may ibang makakita sa kanya. Maya-maya pa ay tumalon na si Berhel mula sa truck at mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno na nasa gilid ng driveway. Nang masiguro niya na walang ibang tao sa paligid, ay mabilis siyang tumakbo patungo sa kagubatan na nasa likod ng asyenda. Nagdesisyon siyang doon muna siya mananatili habang naghihintay ng magandang pagkakataon sa muli niyang pagharap kina Edwin at Amado. Mabilis na lumipas ang mga oras. Muli na namang kumagat ang kadiliman. Tahimik na lumabas si Berhel sa kagubatan at tinungo niya ang kubo nila ni Monica sa dahilan na hindi niya alam. Nang marating ni Berhel ang kubo, ay agad siyang pumasok doon. Nilukob siya ng kalungkutan nang bumalik sa kanyang alaala ang masasayang tagpo nila roon ni Monica. Mula sa kulitan nila, tawanan at pagbuo ng kanilang mga pangarap, lahat ng yon ay nawala sa isang iglap dahil sa demonyong sina Edwin at Amado. Lumapit si Berhel sa maliit na aparador. Binuksan niya yon. Kinuha niya ang paboritong bestida ni Monica at lumuluha niya yung inamoy at niyakap. Pangako, mahal ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita na ipaghihiganti. Magbabayad sina Edwin at Amado sa ginawa nila sa'yo. Habang yakap ni Berhel ang bestida ni Monica, ay natigilan siya nang makarinig siya ng yabag ng paa sa kanyang likuran. Agad siyang naging alerto. Lumingon siya at kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Dindo na nakatayo sa pintuan ng kubo. May pagtataka sa muka na lumapit si Dindo sa kanya. Berhel, kalalabas mo lang ba sa ospital? Teka, nasa si Monica? Wala na. Wala na si Monica, Dindo. Wala na siya. Ano? Anong ibig mo sabihin? Nasaan siya? Patay na si Monica, Dindo. Pinatay siya ni na Edwin at Amado. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Berhel? Paano pinatay? Nung lumabas ako sa ospital, sinundo kami ni Edwin mula sa ospital tapos dinala niya kami sa isang lumang warehouse. At doon, pinagsamantalaan ni na Edwin at Amado si Monica. Pagkatapos, sa kanila to pinatay. Mga hayop sila. Wala akong nagawa dito. Nakatali ako. Demonyo mag-amang yun. Demonyo sila. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba, may masamang balak ang Edwin na yun kay Monica eh. Nakakalungkot na umabot sa ganyan ang lahat. Pero, Berhel, paano ka nakaligtas? Paano ka nabuhay?
Hindi ko rin alam, Dindo. Pero isa lang ang sigurado ko. Hinayaan ako mabuhay ng Diyos dahil kailangan ko magiganti. Kailangan kong bigyan ng katarungan ang ginawa ng mga hayop na yun kay Monica. Pero Berhel, mahirap yung gusto mong gawin. Makapangyari sina Edwin at Amado. Marami silang pera at kayang-kaya nilang baligtarin ang katotohanan kapag nagharap kayo sa korte. Bakit? Sinabi ko bang sa korte kami maghaharap? Berhel, hindi ko gustong tumatakbo sa isip mo. Baka mapahamak ka lang sa gagawin mo. Alam mo kung anong kayang gawin nila Edwin. At hindi rin nila alam kung anong kayang gawin ng isang kagaya ko na puno ng galit ang puso. Hindi ko kayang hayaan na lang ang nangyari. Papatayin ko sila dito. Papatayin ko silang dalawa. Sandaling tumahimik si Dindo. Bakas ang pagkabahala sa mukha nito. Makalipas ang ilang sandali, ay marahan itong tumango. Kung yun ang magpapagaan sa kalooban mo, hahayaan na kita sa gusto mong gawin. Pero wala ngayon sa asenda sina Edwin at Amado. Nasa bakasyon sila at walang nakakaalam kung kailan sila babalik. Talagang nagawa pa nila magbakasyon matapos ang ginawa nila. Mga walang konsensya. Pero hihintayin ko ang pagbabalik nila. At sa oras na bumalik sila Dindo, sinusumpa ko. Isasakotuparan ko ng paghihiganti ko sa kanila. Tudurugin ko sila. Patuloy siyang tinignan ni Dindo nang may kaba sa mga mata nito. Ngunit wala nang makakapigil pa kay Berhel sa mga plano niya. Nais niyang iparamdam kina Edwin at Amado na mas sigit pa ang gagawin niya kaysa sa ginawa ng mga ito kay Monica. At naniniwala siya na magtatagumpay siya lalo na't nasa katawan niya ang kakaibang lakas at kapangyarihan na nagmumula sa mutya ng kamandag ng mahiwagang kobra. Nagkasundo sina Berhel at Dindo na sa kubo muna ni Dindo mananatili si Berhel dahil wala itong kasama roon. Simula noon ay doon na nanatili si Berhel habang hinihintay ang pagbabalik nina Edwin at Amado sa asyenda. Hindi siya lumalabas dahil ayaw niyang may ibang trabahador na makakakita sa kanya. Malaki kasi ang posibilidad na makarating kina Edwin na buhay pa siya o may makakakitang ibang tao sa kanya maliban kay Dindo. Naging mabagal para kay Berhel ang paghihintay sa pagbabalik nina Edwin at Amado. Bago siya matulog sa gabi, iniisip na niya kung paano niya pahihirapan ang dalawa. Isang gabi, habang naghahapunan sina Berhel at Dindo, ay napansin ni Berhel na nakatingin si Dindo sa tungkod niya na nakasandal sa dingding. Berhel, may tanong ako sa iyo. Saan mo ba nakuha ang tungkod na yon? Nakuha ko yan dun sa hukay kung saan kami inulog ni na Edwin at Amado. Ginamit kong tungkod para makaahon sa hukay at maglakad dahil nangihina na ako. Sa pagkakataon na yon, pinigilan ni Berhel ang sarili na sabihin kay Dindo ang tungkol sa tunay na kapangyarihan ng tungkod. Pero kakaiba ang itsura ng tungkod mo ah. Parang kobra. Ang ganda. Hindi na lang sinagot ni Berhel ang sinabing yun ni Dindo at nagpatuloy siya sa tahimik na pagtapos sa kanyang pagkain. Matapos kumain ay si Berhel na ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Matapos yun ay nahiga na siya sa tabi ni Dindo na tulog na kagad. Lumipas ang mga oras pero nananatiling gising si Berhel. Mailap ang antok sa kanya ng gabing yun kaya nagdesisyon siyang lumabas at maglakad-lakad. Habang naglalakad sa gitna ng kadiliman ay naalala ni Berhel si Monica at kung paano nila binuo ang kanilang mga plano sa lugar na yon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabalik tanaw ay isang sigaw ng lalaki mula sa hindi kalayuan ang kanyang narinig. Agad na naisip ni Berhel ang aswang na pumapatay sa mga trabahador sa asyenda. Marahil ay umaatake na naman ang mga aswang na yon. Alam ni Berhel na hindi pwedeng wala siyang gawin, lalo na at meron na siyang kakaibang mutya at kapangyarihan. Bumalik siya sa kubo ni Dindo upang kunin ang tungkod. Palabas na sana siya nang matigilan siya. Naisip niya na baka may makakita sa kanya at makilala siya. Mabilis siyang naghanap ng bagay na maaari niyang gamitin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan.
Isang damit na nakasabit sa bintana ang nakita ni Berhel. Kinuha niya yon at ginawang pantakip sa kanyang ilong at bibig. Maigpit niyang itinali ang mga manggas ng damit sa likod ng kanyang ulo at saka siya tuluyang lumabas ng kubo ni Dindo. Tila binubulungan siya ng tungkod kung saan siya pupunta. Hinayaan lang niya ang kanyang mga paa na maglakad hanggang sa mapagtanto niya na ang daan na tinatahak niya ay ang daan patungo sa ilog. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay huminto na si Berhel sa paglalakad nang makita niya ang dalawang aswang na inaatake ang isang lalaking walang kalaban-laban sa gilid ng ilog. Hindi na nagdalawang isip si Berhel na kunin ang atensyon ng dalawang aswang. "Hoy! Mga demonyo! Lubayan niyo siya! At ako ang harapin niyo!" Huminto ang dalawang aswang sa pag-atake sa lalaki at sabay na tumingin ang mga yon kay Berhel. Nagsimulang maglakad ang mga aswang palapit sa kanya. Huminto ang mga yon nang ilang dipa na lamang ang layo kay Berhel. "Ang lakas ng loob mong hamulin kami! Sa tingin mo ba ay may laban ka sa kagaya namin? Bakit hindi mo subukan?" "Alisin mo ang takip sa iyong mukha. Gusto kong makita kung sino ang susunod namin magiging biktima ngayong gabi." "Hindi nyo na kailangan malaman kung sino ako. Dahil sigurado ako na ito na ang huling gabi na makakapambiktima pa kayo." Mabilis na lumapit kay Berhel ang dalawang aswang. Nang makita niyang papasugod sa kanya ang isang aswang, ay mabilis niya yung iniwasan. Malakas niyang inihampas ang dulo ng tungkod sa likod ng aswang. Tumilapon yun at napasubsob sa lupa. Mabilis naman na umatake rin ang isang aswang kay Berhel. Ngunit dahil sa bilis ni Berhel ay hindi yun nagtagumpay nang sinubukan siya nitong sunggaban gamit ang matutulis nitong mga kuko. Magkasabay nang umatake ang dalawang aswang kay Berhel, pero lahat ng atake ng mga yun ay madaling naiiwasan ni Berhel, at kapag nakakakita siya ng pagkakataon ay malakas niyang hinahampas ang mga aswang ng kanyang tungkod. Hindi nagtagal ay nakita ni Berhel ang pagod at panghihina ng dalawang aswang. "O ano? Kaya niyo pa ba? Kung ako sa inyo, ay susuko na lang ako." "Wala sa bokabularyo namin ang pagsuko. Humanda ka! Kung sino ka man, hindi pa ito ang huli nating paghaharap." Matapos yung sabihin ng aswang, ay mabilis itong umatras kasama ang isa pang aswang. Tumakbo ang mga yon papasok sa malawak na kagubatan sa tabi ng ilog. Hahabulin sana ni Berhel ang mga aswang, pero natigilan siya nang marinig niya ang pagdaing ng lalaking trabahador. Nilapitan niya ang trabahador na noong una ay inakala niyang patay na. Puno ng sugat ang buong katawan nito mula sa kagat at kalmot ng mga aswang. Walang pagdadalawang isip na binuhat niya ang lalaki at inilayo sa lugar na yon. Dinala niya ang lalaki sa harapan ng isang kubo. Maingat niyang inilapag ito sa harapan ng pinto. Kinatok niya ang pinto ng kubo at mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng isang tambak ng dayami upang magtago. Hindi inalis ni Berhel ang mata sa pinto ng kubo. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bumukas na ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Nakita niya ang gulat sa mukha ng lalaki nang nakita nito ang sugatang lalaki na nasa labas ng bahay nito. Nang makasiguro na si Berhel na meron ng tutulong sa lalaki, ay tahimik siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang maglakad pabalik sa kubo ni Dindo. Pagdating niya sa kubo ng kanyang kaibigan, ay humiga siya kagad sa tabi ng natutulog na si Dindo. Habang binabalikan ni Berhel ang nangyari, ay nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. Isang kasiyahan na dulot ng pagligtas niya sa buhay ng isang tao. Napagtanto ni Berhel na hindi lang siya bumalik sa asyenda upang maghiganti. Naroon din siya upang ipagtanggol ang mga trabahador sa asyenda mula sa mga aswang na patuloy na nambibiktima roon. Kinabukasan ng tanghali, matapos makapagluto ni Berhel ng tanghalian, ay sakto na dumating si Dindo mula sa pagtatrabaho. Agad na inihain ni Berhel ang ulam nila
na pritong tilapia na may sausawan na toyo at kalamansi at sili. Inilagay niya sa gitna ng mesa ang isang kaldero ng mainit na kanin. Habang kumakain ang dalawa, ay biglang binasag ni Berhel ang katahimikan. Alam mo Berhel, umatake na naman pala mga aswang kagabi. Tahimik lang na nakinig si Berhel. Nais niyang sabihin na alam na niya ang bagay na yon, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang maganda nga lang, nakaligtas yung trabador na inatake ng mga aswang. Paano raw siya nakaligtas? Ayon dun sa kwento ng nakaligtas na trabador, habang inaatake daw siya ng dalawang aswang, ay meron daw isang lalaki na biglang dumating at nagligtas sa kanya. Nakita daw niya kung paanong nilabanan ng lalaking yun yung mga aswang. Ang lakas at saka ang bilis daw ng lalaki. Nakilala ba ng trabador yung nagligtas sa kanya? Sandaling tumahimik si Dindo. Tila nag-isip muna ito bago muling nagsalita. Hindi raw niya nakilala kasi may takip daw na damit yung ilong at saka bibig ng lalaki. Pero sabi niya, may kakaibang tungkod daw yung nagligtas sa kanya. Yun daw ang ginamit ng lalaki para makipaglaban sa mga aswang. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Berhel at Dindo. Si Berhel ay hindi na makatingin kay Dindo ng mga sandaling yon dahil may pakiramdam siya na merong hinala ito na siya ang lalaking nakipaglaban sa mga aswang nung nakaraang gabi. Berhel, hindi naman sa pag-aano-ano. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang lalaking tinutukoy ng trabador na nagligtas sa kanya mula doon sa mga aswang? Ikaw lang ang kakilala kong may kakaibang tungkod dito sa asyenda. Hindi pinansin ni Berhel ang tanong na yon ni Dindo. Nagkunwari siyang wala siyang narinig at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagkain. Ngunit tila hindi titigil si Dindo hanggat hindi nito nalalaman ang katotohanan, kaya muli itong nagtanong. Hoy Berhel! Sagutin mo ang tanong ko! Ikaw ba ang lalaking yun? Huwag ka maingay Oo Dindo, ako yun. Ako nga nagligtas doon sa trabador mula doon sa dalawang aswang kagabi. Kitams! Sabi ko na nga nang marinig ko doon sa kwento ng trabador ang tungkol sa kakaibang tungkod. Aba, ikaw kagad ang pumasok sa isip ko. Pero Berhel, masyadong delikado ang ginagawa mo Parang pagpapakamatay ng ginagawa mo sa pagharap sa mga aswang. Wala kang dapat na ipag-alala, Dindo. Mas malakas ako kaysa sa mga aswang na yun. Kaya nga sila umatras kagabi kasi alam nila na hindi nila ako kaya. At kailan ka pa nagkaroon ng kakayahan na labanan ng mga aswang? Hindi ba nung inatake ka ng aswang wala kang nagawa? Dahil meron akong kapangyarihan mula sa mutya ng kamandag ng kobra. Natigilan at naguluhan si Dindo sa sinabing yon ni Berhel. Anong sinabi mo? Kapangyarihan mula sa mutya ng kamandag ng kobra? Teka. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan Sa totoo lang, ayokong sabihin sa ito dahil kahit ako'y naguguluhan pa rin hanggang ngayon. Pero nung ihulog ako ni Edwin at Amado sa isang hukay na puno ng mga ahas, ay doon na nagsimula ang lahat ng ito. Sa pagkakataon na yon, ay ipinaliwanag na ni Berhel kay Dindo ang lahat mula sa pagtuklaw sa kanya ng malaking kobra hanggang sa magbago ito ng anyo hanggang sa maging tungkod. Nakita ni Berhel sa mukha ng kaibigan niya ang gulong-gulo na pag-iisip ito. Tama ka nga. Ang hirap nga intindihin at paniwalaan ang mga sinasabi mo, Berhel. Parang biglang sumakit ang ulo ko. Nahilo ko Alam ko, Dindo, mahirap talagang paniwalaan. Kahit ako, hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang malaking kobra na yun. Pero sigurado ako na ipinagkatiwala sa akin ng kobra ang tungkod na ito. Hindi lamang para magiganti, kundi para tulungan ang mga tao dito sa asyenda. Kailangan na mabigyan ng tuldok ang takot ng mga trabador sa mga aswang na matagal nang nananalasa sa lugar na ito. Kahit paano ay naging magaan na ang pakiramdam ni Berhel dahil alam niya na wala na siyang itatago pa kay Dindo. Ganun pa man, sa kabila ng kapangyarihan at lakas na taglay niya, ay hindi pa rin nawawala ang kaunting pangamba sa kanyang dibdib, lalo na't hindi pa niya alam
kung ano pa ang kayang gawin ng mga aswang na maaaring maging dahilan ng kanyang pagkatalo. Simula noon ay gabi-gabi nang lumalabas si Berhel at nag-iikot sa asyenda upang tugisin ang dalawang aswang. Palagi siyang may nakatakip na damit sa kanyang ilong at bibig upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. May isang gabi na iniligtas ni Berhel ang isang pamilya na pinasok ng dalawang aswang sa kubo. Muli niyang nakaharap ang mga aswang, ngunit kagaya ng una ay hindi siya nagtagumpay na mapatay ang mga yon dahil sa huli ay tumakas na naman ang dalawa. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan sina Berhel at Dindo, ay isang magandang balita ang sinabi ni Dindo kay Berhel. Berhel, alam mo ba na masaya ang mga trabahador ngayon dito sa asyenda? Dahil sa'yo ay nagkaroon na sila ng pag-asa na malapit na matapos ang pananalasa ng mga aswang dito. Alam mo, sabi pa nga nila meron na silang tagapagtanggol ngayon laban sa mga aswang. Magandang balita nga yan, Dindo. Mabuti naman kung ganun. Yan naman talagang gusto kong mangyari. Halos lahat ng trabahador dito, bukang bibig ang lalaki may kakaibang tungkod. Lahat sila gustong malaman kung sino ka. Pero Dindo, wala akong balak na magpakilala sa kanila. Pero isipin mo pa rin, Berhel. Magandang makilala ka ng mga tao. Sigurado kung sisikat ka. Hahangaan ka ng marami. Hindi ako naghahangad ng kasikatan, Dindo. Wala akong oras para dyan. Ang gusto ko lang ay tapusin ang mga aswang. Gusto ko silang mawala. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng natatakot sa kanila. At higit sa lahat, gusto kong magiganti sa ginawa nila Edwin at Amado kay Monica. Kapag nagawa ko ng lahat ng yun, hindi ko nagagamitin ang lakas at kapangyarihan na meron ako. Ikaw ang bahala. Sinabi ko lang naman kung ano sa tingin ko ay ang tama. Oo nga pala, Dindo. May balita ka na ba kung kailan babalik sina Edwin at Amado dito sa asyenda? Wala pa akong balita, Berhel Pero hayaan mo, kapag nalaman ko kung kailan sila babalik, ay sasabihin ko agad sa'yo. Nang sandaling yon, ay hindi na makapaghintay si Berhel na muling makaharap sina Edwin at Amado. Nais niya ng isakatuparan ang kanyang paghihiganti dahil naniniwala siya na matatahimik lamang ang kaluluwa ni Monica kapag nakuha na nito ang katarungan na nararapat para sa kanya. Kinabukasan ng gabi, napansin ni Berhel ang pagmamadali ni Dindo sa pagpasok sa kubo. Isinarado nito ang pinto at agad na lumapit sa kanya. Oh, ano nangyari sa'yo, Dindo? Para ka nakakita ng multo Berhel, dumating na sina Edwin at Amado. Bumalik na sila dito sa asyenda. Natigilan si Berhel sa sinabi ng kanyang kaibigan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas ay dumating na rin ang araw na kanyang pinakahihintay. Ayon pa sa narinig ko, magkakaroon ng pagtitipon ng mga trabahador bukas ng umaga. Kakausapin daw kami ni Edwin at Amado. Sa wakas, ang mga hayop na yun, makakaharap ko na ulit ang dalawang walang hiyang yun. Pero mag-iingat ka, Berhel. Basta, kapag kailangan mo ng backup, nandito lang ako Sigurado ko na hindi ko nakakailanganin ng tulong mo, Dindo. Kayang-kaya ko silang patayin at dikdikin ng ako lang. Ang mga mata ni Berhel ay naglalagablab sa galit at kagalakan dahil naniniwala siya na abot kamay na niya ang paghihiganti na kanyang pinakaaasam. Mas lalong nag-alab ang kagustuhan niya na makamit ang hustisya para kay Monica dahil nasa iisang lugar na lang sila ng mga taong bumaboy at pumatay sa kanyang pinakamamahal na nobya. Kinabukasan ng umaga, sumama si Berhel kay Dindo sa pagtitipon na mangyayari sa gitna ng asyenda. Nagsuot si Berhel ng salakot at palagi siyang nakayuko upang walang makakita ng kanyang muka. Pagdating nila roon ay marami ng trabahador ang naroon at nasa unahan nga noon sina Edwin at Amado. Napako sa mag-ama ang matalim na tingin ni Berhel. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ang dalawang tao na responsable sa pagkamatay ni Monica.
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit nagpigil siya. Alam niyang hindi pa yon ang tamang pagkakataon upang isagawa niya ang kanyang paghihiganti. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ng magsalita si Amado. Alam ko na matagal kaming nawala ng anak ko dito sa asyenda. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na namin alam ang mga nangyayari dito. Alam ko na may isang tao na sinasabing nakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon, kung sino man sa inyo ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng lalaking yon, sabihin lang niyo sa amin at may malaking pabuya na nakalaan para sa inyo. Matapos yung sabihin ni Amado, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga trabahador. Nanatiling nakatingin si Berhel kina Edwin at Amado. Ang puot sa kanyang puso ay nagsimulang mag-apoy at maglagablab. Ibinulong niya sa kanyang sarili na mamayang gabi ay pagbabayari na niya ang dalawa sa kasalanan ng mga ito. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay nanatiling nakaupo si Berhel. Sa isip niya ay naglalaro ang dapat niyang gawin kung paano niya mapapatay sina Edwin at Amado. Napansin ni Dindo ang pananahimik niya, kaya lumapit ito sa kanya upang kausapin siya. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Dindo, sa gabing ito, sisingilin ko na sina Edwin at Amado. Hindi ko na kaya maghintay pa. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo na yan? Baka pwedeng ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Kung tutuusin, mali ang maghiganti, Berhel. Alam kong mali ang maghiganti, Dindo. Alam ko. Pero hindi ko kayang ipagpasa Diyos na lang ang lahat ng nangyari. Kung idadaan ko pa ito sa legal na paraan, makakalusot lang sina Edwin. Malaki ang impluensya nila. Marami silang pera. At may koneksyon pa sa mga matataas na tao. Kung hahayaan ko naman silang mabuhay, malaki ang posibilidad na gawin ulit nila sa ibang ginawa nila kay Monica. Kaya mas nararapat na burahin na lang sila sa mundo. Kailangan mawala ang mga taong kagaya nila. Kung hindi na talaga kita mapipigilan, abay wala na ako magagawa, kundi ang ipagdasal ka. Sana'y magtagumpay ka sa kung ano mang gusto mo mangyari. Nagpasalamat si Berhel sa kanyang kaibigan. Nang sandaling yon, ay hindi na siya makapaghintay na harapin sina Edwin at Amado. Sigurado siyang magugulat ang dalawa sa oras na malaman ng mga ito na buhay pa pala siya. Hindi na natulog si Berhel ng gabing yon. Pagsapit ng madaling araw, ay lumabas na siya ng kubo ni Dindo. Wala nang takip ang mukha niya dahil wala na siyang pakialam kung meron mang makakilala sa kanya. Mas gusto nga niyang makita ni na Edwin at Amado ang mukha niya para malaman ng dalawa na hindi nagtagumpay ang mga ito sa pagpatay sa kanya. Nang malapit na si Berhel sa mansyon, ay sandali siyang natigilan nang nakita niya sina Edwin at Amado na lumabas mula sa pinto ng mansyon at naglakad patungo sa likod. Hindi na nagdalawang isip pa si Berhel at agad niyang sinundan ang dalawa. Ngunit pagdating niya sa likod ng mansyon, imbis na sina Edwin at Amado ang kanyang nakita, ay dalawang aswang ang sumalubong sa kanya. Maging ang dalawang aswang ay nagulat nang makita si Berhel. Wala nang oras para mag-isip si Berhel. Agad niyang inatake ang dalawang aswang at hinampas niya ang isang aswang ng tungkod sa braso nito. Ngunit ang isa pang aswang ay mabilis na sumugod kay Berhel mula sa likod. Mabilis siyang humarap dito at hinampas niya ito sa dibdib. Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Berhel sa dalawang aswang. Ipinamalas niya ang lakas at bilis na dulot ng mutya ng kamandag ng kobra. Lahat ng pag-atake na ginagawa ng mga aswang ay walang kahirap-hirap niyang naiiwasan at nadedepensahan. Habang abala si Berhel sa pakikipaglaban, ay napansin niyang nawala ang isa sa mga aswang. Huli na para malaman niya na nasa likuran pala niya yon. Nagulat na lang siya nang biglang sumampa ang aswang sa likod niya at kinagat siya nito ng mariin sa leeg. Napasigaw si Berhel ng dahil sa sakit nang maramdaman niya ang malalim na pagbaon ng matutulis itong ngipin sa kanyang laman. Nang umalis ang aswang sa likod niya, ay naramdaman naman niya ang malakas na pagbulwak ng dugo
mula sa kanyang leeg. Nangihinang bumagsak si Berhel sa lupa. Agad niyang tinakpan ng palad niya ang sugat niya roon upang kahit paano ay pigilan ang pagdurugo. Habang nakaandusay siya sa lupa, ay lumapit ang dalawang aswang kay Berhel. Sa kabila ng kanyang kalagayan, matalim pa rin ang tingin niya sa dalawa. Hindi ko akalain na buhay ka pa pala, Berhel. Paano ka nakaligtas? Matapos ka naming ihulog sa hukay na puno na makamandag na ahas at may tama ka pa ng bala sa iyong dibdib. Sa sinabing yun ng aswang, ay isang realisasyon ang pumasok sa isip ni Berhel. Labis siyang nagimbal nang mapagtanto niya na ang dalawang aswang na nasa harap niya ay walang iba kundi sina Edwin at Amado. Hayop kayong dalawa! At dapat lang sa inyo ay mamatay! Hindi lang pala si Monica ang pinatay nyo, kundi pati ang mga trabador dito sa asyenda! At susunod ka na sa kanila, Berhel! Tapusin na natin si Berhel, Papa. Pero hayaan mo ko ang gumawa nun. Sa pagkakataon na yon, ay tila tinanggap na ni Berhel ang kanyang kamatayan. Labis ang panghihina na kanyang nararamdaman, dulot ng kanyang sugat sa leeg. Ngunit hindi pa man nakakakilos si Edwin para atakihin siya, ay isang tao ang biglang dumating na labis na ikinagimbal nilang lahat. Nakita nila si Monica na naglalakad palapit sa kanila habang may hawak itong balaraw sa magkabilaan nitong mga kamay. Nanlilisik ang mga mata ni Monica. Inakala ni Berhel na imahinasyon niya lang ang lahat. Ngunit nang magsimulang labanan ni Monica sina Edwin at Amado, ay doon niya napagtanto na hindi yun isang imahinasyon. Mabilis na tumakbo si Monica sa direksyon ni Edwin. Tumalon ito at sumampa ito sa magkabilaang balikat ni Edwin. Malakas na sumigaw si Monica. Bago nito itinarak ng magkasabay ang balaraw sa ibabaw ng ulo ni Edwin. Nang bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ni Edwin, ay tumayo si Monica at tinignan si Amado. Walang hiya kang babae ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko! Aatakihin sana ni Amado si Monica, pero sa isang kisap mata ay bigla itong nawala sa kanilang paningin. Maging si Berhel ay hindi alam kung saan nagpunta ang kanyang nobya. Makalipas ang ilang segundo, biglang sumulpot si Monica sa harapan ni Amado. Bago pa man makagalaw si Amado, ay naitarak na kagad ni Monica ang balaraw sa leeg nito. Nang hugutin nito ang dalawang balaraw, ay biglang bumulwak ang masagalang dugo sa leeg ni Amado at saka ito bumagsak sa lupa. Matapos mapaslang ni Monica sina Edwin at Amado, ay humarap ito kay Berhel. Hindi pa rin makapaniwala si Berhel sa kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ang kanyang pinakamamahal na si Monica. Hindi na napigilan pa ni Berhel ang mapaluha nang marahang lumapit si Monica sa kanya. Lumuhod si Monica sa harapan niya at masuyo nitong hinaplos ang kanyang muka. Monica, ikaw ba talaga yan? Buhay ka, mahal ko? Oo, Berhel. Ako ito. Salamat sa Diyos. At buhay ka rin kagaya ko. Nang sandaling yon, ang mga mata ni Berhel ay nagsimulang manlabo dahil sa dami ng dugo na patuloy na nawawala sa kanya. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib at nahirapan na rin siyang huminga hanggang sa tuluyan na siyang napapikit. Inisip ni Berhel na kung mamamatay na siya ng sandaling yon, ay masasabi niyang napakasaya niya sapagkat bago niya lisanin ang mundong yon, ay ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya ang huli niyang nasilayan. Nang muling bumalik ang ulirat ni Berhel, ay naramdaman niya na nakahiga na siya sa isang malambot na kama. Nanghihina pa siya, ngunit ramdam niya na malayo na siya sa bingit ng kamatayan. Sa pagbaling niya sa kanyang kaliwa, ay nakita niya si Monica na umiiyak ngunit may kasiyahan sa mukha. Salamat sa Diyos! At gising ka na, Berhel! Hindi pa rin makapaniwala si Berhel na nasa harapan niya si Monica. Puno pa rin siya ng pagtataka
kung paanong nabuhay rin ito matapos ang lahat ng ginawa dito ni na Edwin at Amado. Inabot ni Berhel ang isang kamay ni Monica at masuyo niya itong pinisil. Monica, totoo nga. Buhay ka, Monica. Buhay ka, mahal ko. Oo, Berhel. Buhay din ako kagaya mo. Pero, paano nangyari? Paano ka nabuhay? Sa totoo lang, hindi ko rin kayang ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Nagising na lang ako sa isang parte ng gubat at may 2 kobra na nakapalupot sa katawan ko. Parang pinoprotektahan nila ako. At nang magising ako, wala na ang mga sugat sa katawan ko. At ang 2 kobra, nagbago sila ng anyo. Naging mga balaraw sila. Ang totoo, matagal na ako nasa asyenda at naghihintay ng pagkakataon para magiganti. Sandaling natahimik si Berhel. Maya-maya pa ay ikinuwento na rin niya kay Monica ang nangyari sa kanya. Parehas pala nangyari sa atin, Monica. Sa akin naman, isang malaking kobra ang kumagat sa akin. At nang magising ako, bigla na lamang naging tungkod ang kobra. Yun ang naging sandata ko para labanan ng mga aswang na hindi ko akalain na sina Edwin at Amado pala. Hindi man natin alam kung ano talaga nangyari. Ang importante ay nawakasan na natin ang kasamaan nila at buhay tayong 2, mahal ko. Tama ka, mahal ko. Binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para bigyan ng katuparan ng lahat ng plano at mga pangarap natin. Yumuko si Monica at ginawaran ito ng mabilis na halik sa labi si Berhel. Matapos yun, ay mahigpit silang nagyakap. Walang tigil ang luha nilang 2. Walang ibang naramdaman si Berhel, kundi kasiyahan dahil wala na sina Edwin at Amado. Ibig sabihin, nakamit na nila ang hustisya sa ginawa ng mga yon sa kanila. At matitigil na rin ang pag-atake ng mga aswang sa asyenda. Makalipas ang ilang araw, matapos makalabas ni Berhel sa ospital, ay nagdesisyon na sila ni Monica na lisanin ng tuluyan ang hasyenda upang iwanan na roon ang lahat ng hindi magagandang karanasan na meron sila. Isang umaga, nasa bus station ang magkasintahan habang naghihintay ng bus papunta sa Maynila. Bukod sa mga damit, dala rin nila ang tungkod at ang mga balaraw na naging sandata nila sa pagkamit ng katarungan. Nasa tabi nila si Dindo na kanina pa umiiyak dahil aalis na sila. Dindo, tama na nga ang pag-iyak mo. Magkikita pa naman tayo eh, pambihira ka naman tao ka, oo. Lalo kang pumapangit eh. Tumigil ka nga dyan. Naiiyak na nga ako eh, nakasaro pa ako. O siya, ano pa bang magagawa ko? Basta, mag-iingat kayo ha. Kung may pagkakataon kayo, bumisita naman kayo sa akin. Baka mamaya kalimutan nyo na ako ha. Makakalimutan ba naman namin ang tao nagsalba ng buhay ko? Maraming salamat, kaibigang Dindo. Kung di dahil sa'yo, malamang patay na ako ngayon. Salamat sa pag-donate mo ng dugo mo sa akin ha. Siyempre. Hindi ko ba namang pabayaan ka, Berhel? Nang malaman ko na parehas tayo ng blood type, hindi na ako nagdalawang isip. Ang gusto ko lang talaga ay mabuhay ka. Para nakitang kapatid eh. Pero sana, Dindo, umalis ka na rin sa asyenda. Masyado nang maraming hindi magandang nangyari doon. Nasa isip ko na rin yun. Plano ko na rin naman talagang umalis doon pero nag-iipon pa ako eh. Malay nyo, sundan ko kayo doon sa Maynila, di ba? Yun, ayos yun. Para naman magkakasama pa rin tayong 3. Hindi na napigilan pa ni Berhel at Monica ang kanilang labis na pasasalamat kay Dindo, kaya mahigpit nila itong niyakap. Maya-maya pa ay dumating na ang bus na ang biyahe ay papunta sa Maynila. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam na sina Berhel at Monica. Agad silang sumakay sa bus bago pa sila maubusan ng mauupuan. Sumilip silang 2 sa bintana at kumaway kay Dindo na umiiyak pa rin. Nang umandar na ang bus ay inihilig ni Monica ang ulo nito sa balikat ni Berhel. Pareho silang nakatanaw sa labas ng bintana. Alam ni Berhel
na hindi magiging madali ang buhay nila ni Monica sa Maynila, lalo na't hindi sila pamilyar sa lugar na yon. Ngunit alam niya rin na hanggat magkasama sila ng pinakamamahal niyang si Monica, ay walang pagsubok at hirap ang hindi nila kakayanin. Ang puso niya ay puno ng kasiyahan sa bagong simula na naghihintay para sa kanilang dalawa.